Dapat paghandaan ang posibleng pagtama ng malakas na lindol ayon sa PHIVOLCS. Samantala, dagdag pa ng ahensya, dapat manguna ang LGUs sa mobilization ng earthquake drills. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kung sa bagyo, natatrack at nasusukat ang galaw at lakas nito, ibang usapan ang bangis ng lindol. Wala itong oras, minuto o segundong pinipili, tatama at tatama ng walang babala. Baka sa bahay ni Emily sa barangay Antipolo del Norte sa Lipa, ang mga bitak na dulot umano ng mga nagdaang lindol. Kung sakaling magkakabiglang may mga babaksak, ay di kami magtatakbuhan na. Naitatala na ang mga magkakaibang magnitude na lindol sa bansa. Pero pinakapinaghahandaan ang tinatawag na The Big One kung saan magnitude 7.2 ang maaring magpayanig sa bansa. Pero sina Emily, aminadong wala pang nakaimpaking gamit. Handa na ho kami. Oo. Kailangan ho may pera, may pagkain. Kasi kung wala kang pera, mapapapunta ka sa ibang lugar. Wala kang mabibili, walang pagkain. Sa forecast nga mahigit 60,000 ang posibleng mamatay. Ayon sa PHIVOLCS, mahalaga ang partisipasyon ng komunidad at pamilya sa mga pagsasagawa ng earthquake drill. LGU raw dapat ang manguna rito. Kasi kami naman, nagbibigay lang naman kami ng information about the event. Pero when it comes to yun na nga, yung mobilization on the ground, dapat LGU yan. Ang mga earthquake drill higit pa raw sa duck, cover and hold. Pili ng PHIVOLCS, iwasan ang paggamit ng mga mobile device para lang makapag-content sa social media. Dapat daw seryosohin ang drill. Si selfie, nagbi-video, nagtatawanan, sa totoong buhay, hindi naman ganun yung magiging response natin. Seryosohin natin. Bukas, araw ng Biyernes, ang nationwide earthquake drill para sa second quarter ng 2024. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.